Sa maliit na baryo ng San Vicente, kung saan ang hangin ay laging may halong amoy ng kalabaw at tuyong dahon, namumuhay si Elena. Isang dalagang tahimik, masinop at puno ng pangarap. Sa edad na 20, siya ang inaasahan ng kanyang inang si Aling Rita sa pagtustos ng araw-araw na gastusin. Tuwing madaling araw ay kasama siyang pumupunta sa palengke para magtinda ng gulay. Sa hapon naman ay naglalaba siya sa bahay ng mga may kaya upang madagdagan ang kita niya. Wala siyang luho, pero may ngiti siya sa bawat gawain, kahit paulit-ulit at nakakapagod. Ma, sambit niya nang minsay naghahapunan silang dalawa. Balang araw, hindi na tayo maghihirap. Magkakaroon tayo ng sariling bahay na may maliit na garden. At ikaw, hindi ka na magtitinda sa palengke. Anak, sagot ng ina habang sinasandok ang kanin. Kahit walang bahay, basta may pagmamahalan, sapat na. Ngunit si Elena, tulad ng ibang dalaga, ay may pusong umaasa. Hindi man marangya ang kanyang buhay, naniniwala siyang darating ang taong magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi dahil sa taglay niyang kagandahan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Isang hapon, habang naglalaba sa malaking bahay ng mga Santiago, napansin siya ng isang lalaking kagagaling lang sa ibang bansa. Nakasuot ito ng mamahaling polo. May relo na halatang imported at may ngiting may confidence ng isang lalaking lumaki sa marangyang mundo. Hi! Bati ng lalaki. Agad siyang napayuko. Good afternoon po, sir. You must be Elena. Sambit ng lalaki na may halong ngiti. Ay Marco, apo ni Doña Herminia. Opo, mahina niyang sagot. Ako po yung naglalaba rito. Well, thanks sa tulong mo sa lola ko. She always says na mabait ka raw at masipag. Gusto ko nga niya eh. Mula noon, palaging dumaraan si Marco sa likod bahay kung saan naroon si Elena. May dalang merienda ito. Minsan kape at minsan ay tinapay. Nagkukwento ito ng mga karanasan niya sa ibang bansa. Mga plano sa buhay at mga pangarap. Nagtataka si Elena. Bakit siya? Bakit ang isang lalaking tulad ni Marco ay interesadong makipag-usap sa tulad niyang isang hamak na labandera lamang? Isang gabi, matapos siyang ihatid pa uwi ni Marco mula sa palengke, bigla itong huminto. Elena. Mahina, ngunit seryoso ang boses ng lalaki. Gusto ko lang sabihin na I like you a lot and I want to get to know you better. Parang nabingi si Elena. Hindi niya alam kung sasagot siya o tatakbo sa kaba. Ako? Pero bakit ako? Tanong niya. Bakit hindi ikaw? Sagot ni Marco. You're kind, simple, honest. You are everything this world lacks. Mula roon, nagsimula ang isang tahimik ngunit matatag na ugnayan sa pagitan nila. Hindi agad-agad nilang ipinangalandakan sa iba, lalo't alam ni Marco na tutol ang kanyang pamilya. Sa bawat pagkikita nila, dumadalas ang tawanan, ang tahimik na pagkakaintindihan at ang pagtibok ng pusong matagal nang nanahimik. Subalit, dumating din ang hindi inaasahan. Isang gabi, habang naghihintay si Elena sa labas ng isang restaurant kung saan dapat silang magkikita ni Marco, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba roon ang isang babaeng disente ang bihis. May hawak na handbag na mas mahal pa sa isang buwan ng kita ng buong pamilya ni Elena. Are you Elena? Tanong ng babae. Opo. I'm Mrs. Santiago, Marco's mother. Hindi na kailangang sabihin pa. Sa mga titig pa lang nito, damana ni Elena ang paghamak. You may be pretty and polite, pero hindi ikaw ang para sa anak ko. You will never be part of our family. So back off while you still can. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang mga salita ay parang tinik na bumuon sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na umiyak, matapang siyang tumayo. Hindi ko po sinasadya. Pero mahal ko po ang anak niyo. Tugon niya. Mahina, ngunit buo. Nang dumating si Marco at nalaman ang nangyari, agad niyang niyakap si Elena. Hindi siya ang magdedesisyon
kung sino ang mamahalin ko, Elena. Ikaw ang pinili ko at wala akong pakialam sa sasabihin nila. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas pinili ni Marco si Elena. Tinalikuran ng marangyang buhay, ang pamana at ang pangalan. Lahat para sa babaeng minamahal niya. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa barangay chapel. Walang wedding gown na may perlas at walang mamahalin na mga bulaklak. Ngunit sa mga mata ni Elena, ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Habang suot niya ang simpleng puting damit na hiniram lang mula sa kapitbahay, ipinangako niya kay Marco ang walang hanggang katapatan. I may not have gods to offer, but I promise to love you with everything I have. Ngumiti si Marco at hinawakan ng kanyang kamay. And I will protect you. Always. Sa araw na yon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Magkaibang mundo na pinagbuklod ng pag-ibig at walang takot na hinarap ang mundo. O marahil, iyon ang akala ni Elena. Hindi niya alam, sa likod ng mga matatamis ng ngiti ni Marco, ay may lihim na unti-unting magpapabagsak sa lahat ng kanyang pinangarap. 3 buwan matapos ang kasal nina Elena at Marco, nagsimula na silang manirahan sa isang simpleng apartment sa Quezon City. Isang maliit na unit na may isang kwarto, isang palikuran at maliit na kusina. Malayo sa kinagisnang marangyang bahay ni Marco. Pero para kay Elena, ito ang pinakamasarap na parte ng buhay niya. Dito natin sisimulan ng lahat. Sambit niya habang inaayos ang mga lumang kurtina. Tumango si Marco habang nakatingin sa kanya. We will build our own empire. Kahit simple, basta magkasama tayo. Araw-araw, gumigising si Elena ng maaga upang ihanda ang almusal ni Marco. Nililinis niya ang bahay, naglalaban ng damit, at minsan ay nagtitinda ng kakanin sa tapat ng building upang makatulong sa gastos. Si Marco naman ay nag-apply sa isang maliit na kumpanya bilang marketing associate. Malayo sa dati niyang posisyon sa kumpanya ng pamilya. Pero hindi siya nagreklamo. Mas gusto ko to, anya, nang minsang inabutan siya ni Elena ng baon. Masarap palang mabuhay ng normal. Ngunit hindi lahat ng bagay ay kayang patatagin ng pagmamahal lang. Dumating ang buwan ng Disyembre. Habang abala si Elena sa pagluluto ng bibingka para sa kapitbahay nilang may paskuhan, biglang umuwi si Marco na may dalang cellphone. Si Mama tumawag. Gusto raw akong makausap. Napatingin si Elena. Akala ko ba wala na kayong ugnayan? Hindi raw siya mapalagay. Malapit na raw ang birthday ni Lola. Gusto raw niya akong pumunta kahit sandali. Natahimik si Elena. Alam niyang mahal ni Marco ang lola niya. Pero may kaba sa kanyang dibdib. Gusto mo bang sumama ako? Alok niya. Umiling si Marco. Huwag na muna. Ayoko ng gulo. At doon nagsimula ang unti-unting paglamig ni Marco. Naging madalas ang kanyang overtime. Madalas na ring walang sagot ang kanyang mga tawag. Minsan ay umuwi siyang amoy pabango ng ibang babae at hindi rin siya nakikipagtitigan gaya ng dati. Si Elena, bagamat ramdamang pagbabago, ay piniling manahimik na lamang. Ayaw niyang maging mapag-alinlangan. Umasa siyang baka pagod lang ang asawa niya. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay naglilinis ng sahig, biglang dumating si Marco na may kasamang babae. Elena! Meet Sam! Pakilala ni Marco. Pinsan ko. Magbabakasyon dito saglit. Si Sam ay maputi, matangkad, may pulang lipstick at tinging may halong yabang. Nakasuot ito ng damit na tila hindi akma sa lamig ng Disyembre. Mula sa paunang tingin, alam na ni Elena. Hindi ito basta pinsan lang. Hi! Bati ni Sam. Nice to meet you. Magandang gabi po. Mahinang sagot ni Elena habang nanginginig ang kamay sa pagkakapit sa walis. Mula noon, nagsimulang magbago ang mundo ni Elena. Si Sam ay tila may sariling trono sa loob ng bahay. Sa umaga, si Elena ang nagluluto ng almusal para sa dalawa.
Pagkatapos kumain, siya rin ang naguhugas ng pinggan, naglalaban ng damit nilang dalawa, at minsan pa'y siya ang binubungangaan kapag may pagkukulang. Pakilinisan mo nga tong kwarto ko. Ang halikabok nakakahiya. Utos ni Sam na may pangingilid ang mata. Hindi makatingin si Elena kay Marco. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya pumalag. Ngunit sa bawat pagutal ng kanyang bibig sa paghinga, unti-unti nang naipon ang sakit sa kanyang puso. Isang gabi, habang naliligo si Sam, biglang nag-ring ang cellphone nito sa lamesa. Hindi niya sana gagalawin pero lumabas ang message notification. Miss you, baby. Kanina lang kita nakasama pero bitin pa rin. Love you. Marco. Humigpit ang hawak ni Elena sa telepono. Tumigil ang mundo niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa at pinasok niya ang gallery. Doon niya nakita ang litratong magkaakbay sina Marco at Sam sa isang beach, sa kama, sa harap ng salamin. At ang pinakamasakit pa, isang video ang nakita niya. Mahaba, malinaw at walang alinlangan. Si Marco at si Sam sa mismong kama nila. Nang lumabas si Sam mula sa banyo, nanigas ito nang makitang hawak ni Elena ang cellphone niya. Hindi mo to dapat pinapakialaman. Sigaw nito. Hindi sumagot si Elena. Tahimik niyang inilapag ang cellphone sa lamesa. Lumapit si Marco na kagagaling lang ng trabaho. Anong nangyayari dito? Ako ang dapat magtanong, Marco. Malamig na sagot ni Elena. Sino ba talaga siya? Hindi makatingin si Marco. Walang sagot. Matagal ko nang alam. Pero maasa akong nagkakamali lang ako. Pinagkatiwalaan kita, Marco. Ipinaglaban kita. Elena, please. Huwag mo akong ma-please. Sigaw niya. Ginawa mo akong katulong sa sarili nating bahay. Ginawa mo akong laruan. At siya? Nagsama ka pa talaga ng kabit mo dito? Wala kang karapatang saktan si Sam. Sabay tulak sa braso ni Elena. Napatigil si Elena. Ang dating lalaki na nangangakong mamahalin siya, ngayon ay handang saktan siya para lamang sa kabit nito. Hindi na siya umiyak. Hindi na rin siya nagsisigaw. Sa halip, pumasok siya sa kwarto, isinara ang pinto at tahimik na naupo. Sa isip niya, umalingaw-ngaw ang salitang hindi niya kailanman nakalimutan. Hindi ako lalaban, kundi babangon. Makalipas ang isang linggo, matapos niyang matuklasan ang pagtataksil ni Marco, tuluyan nang lumaya si Elena sa kanilang bahay. Hindi siya umiyak sa huli ng gabi. Walang iyakan. Walang dramang pagmamakaawa. Tahimik siyang nag-impake, naglakad palabas ng bahay at iniwan ng lahat. Mga pangarap, alaala at ang lalaking minahal niya nang hinggit pa sa sarili. Ang baon lang niya ay ilang piraso ng damit, 2,000 sa bulsa at isang pusong sugatan, ngunit galit na galit. Tumuloy siya sa kaibigan niyang si Jessa, isang single mom na matagal nang naninirahan sa Maynila. Sa maliit na kwarto sa ibabaw ng laundry shop, nagsimula muli ang buhay ni Elena. Dito ka muna, Len. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sabi ni Jessa habang inaabot sa kanya ang mainit na sabaw. Salamat, Jess. Sagot na Elena. Pero hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman ng sakit na binigay nila sa akin. Anong plano mo? Tanong ni Jessa, halatang nag-aalala. Wala pa. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ako babalik sa kung sino mang gagamit ng sa akin. This time, I'll make my own name. And when I rise, I will make sure they burn. Sa mga sumunod na buwan, nagsikap si Elena. Tinanggap niya ang trabaho bilang tagalaba sa laundry shop ni Jessa sa umaga. At sa gabi ay pumasok siya bilang waitress sa isang bar. Mahirap, puyat, halos walang pahinga. Ngunit sa bawat pisikal na pagod, may halong determinasyon. Parang bawat patak ng pawis ay katumbas ng isang hakbang papalapit sa paghiganti. Sa gitna ng kanyang muling pagbangon, may isang lalaking tila inilapit ng tadhana. Hi, miss. Pwede bang umorder ng isang kape at ng ngiti mo? Siya si Adrian. Matangkad,
Moreno, may ngiting makulit at mga matang parang laging nangungusap. Isa siyang regular customer sa bar kung saan nagtatrabaho si Elena. Sorry, kape lang ang meron kami. Ngiti, ubos na. Sagot niya ng walang emosyon, pero hindi na iwasang mapangiti ng kaunti. Hindi sumuko si Adrian. Tuwing gabi, bumabalik ito. Minsan may dalang tinapay. Minsan naman ay simpleng papel na may doodle ng isang stickman na may pusong may band-aid. Alam ko sugatan ka, pero sana mapansin mo rin ako kahit singsingkit ng mata ko yung chance. Sabi nito. Hindi pa handa si Elena, pero kahit anong tanggi niya, dumarating pa rin si Adrian. Hindi para makuha ang kanyang loob, kundi para iparamdam na kahit saan siya nanggaling, may taong handang lumapit. Isang gabi, nadatnan siya ni Adrian sa labas ng bar. Umiiyak. Sa wakas, bumulusok ang mga emosyong pinipigilan niya ng ilang buwan. Pagod na ako. Ginamit niya lang ako. Ginawa kong katulong sa sarili kong bahay. Tapos pinili pa yung kabit niya. Tahimik lamang si Adrian. Walang salita. Ang ginawa lang niya ay niyakap si Elena ng mahigpit. Isang yakap na hindi mapanghusga. Walang halang motibo, kundi punong-puno ng pag-unawa. Hindi mo deserve yun. Wala ni isang mambabae ang dapat ratuhin ng ganyan. Doon siya nagsimulang mabuo muli. Unti-unti, ang sakit ay naging apoy. Ang luha ay naging gasolina. At sa ilalim ng dilim ng Maynila, may binubuong plano si Elena. Isang gabi, sa loob ng maliit nilang kwarto, habang tahimik na nanonood ng TV si Jessa, nilapitan siya ni Elena. Jess, may pakiusap ako. Ano yun? Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng access sa mga taong gumagalaw sa social media marketing, advertising at mga influencer. Bakit? Gagawa ko ng sarili kong brand. Magtatayo ako ng business, pero hindi lang basta business. Gusto kong makita ng buong mundo na kaya kong tumayo. At gusto kong sa araw na sumikat ako, sila Marco at Sam ang unang masusunog sa liwanag ko. Napangiti si Jessa. Yan ang gusto kong, Elena. Sa tulong nila Jessa at Adrian, unti-unting nabuo ang Lena Naturals. Isang online shop na nagbebenta ng all-natural soap, scrubs, at essential oils. Ginamit na Elena ang simpleng kaalaman niya sa paggawa ng sabon at pinag-aralan online ang branding, marketing, at customer engagement. Sa simula, halos walang bumibili, pero hindi siya tumigil. Minsan, sa 10 oras ng gabi, siya mismo ang nagbabalot ng produkto. Inilalakad niya ang mga parcel tuwing madaling araw bago pumasok sa bar. Sa bawat customers na natuwa sa mga produkto niya, mas dumadami ang umu-order. At dumating ang araw na may isang kilalang TikTok influencer na nag-review ng kanyang produkto. At nag-viral ito. Lena Naturals is the most genuine local brand I've tried. You can feel the care in every detail. So what are you waiting for? You must try it. Doon nagsimula ang sunod-sunod na order. Halos hindi na siya makatulog sa dami ng request. Ang dating tinatawanan lang niyang ideya, ngayon ay may libo-libong followers na. Isang gabi, habang ini-interview siya ng isang online publication, tinanong siya, Miss Elena, ano po ang naging inspirasyon mo sa brand mong to? Natahimik siya saglit at tumingin sa camera. I came from a place where I was broken, betrayed, and treated like I was nothing. But I turned that pain into purpose. And now, I'm building an empire out of my scars. Maya-maya, habang hawak ang cellphone, dumating ang isang notification. Marco Santiago requested to follow you. Napangisi si Elena. Hindi niya agad in-accept. Inilagay lang niya ang cellphone sa gilid, saka tumingin sa salamin. Doon niya nakita ang bagong anyo niya. Hindi na ang Elena na pinaikot. Hindi na ang Elena na iniwan. Isa na siyang apoy. Isa na siyang panganib. At ang sunod na hakbang, hindi na pagpapatawad.
kundi paghihiganti. Lumipas ang 1 taon mula nang iwan ni Elena si Marco. Sa panahong yun, hindi lang siya muling bumangon. Lumipad siya. Mula sa simpleng sabon at essential oils, naging full skincare brand ang Lena Naturals. May physical store na sila sa Makati at halos lahat ng influencer ay nag-uunahan na sa endorsement. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi pa tapos ang laban. Dahil habang siya'y unti-unting lumalapit sa tugatog ng tagumpay, si Marco naman ay lumulubog. Nawalan ito ng trabaho matapos masangkot sa isang skandal sa kumpanya. Hindi nagtagal, iniwan din siya ni Sam matapos malaman na wala na siyang pera. At tulad ng dati, bumalik ito sa dati niyang bisyo. Alak, sugal, at pambababae. Isang gabi, habang nasa isang fundraising event si Elena, biglang lumapit si Adrian, hawak ng isang tablet. Elena, may kailangan kang makita. Ipinakita nito ang isang post mula sa Facebook page ng isang gossip site. Nakita niya ang litrato ni Marco. Lasing, bugbog at may hiwa sa kilay. Dating CEO, ngayon laman ng lansangan. Ang karma nga naman. Tahimik si Elena. Hindi siya ngumiti, pero ang puso niya ay parang nakahinga ng mas maluwag. Gusto mo ba siyang bisitahin? Tanong ni Adrian. Wala na raw siyang matirhan. Nasa isang lumang building na lang nanunuluyan. Hindi agad sumagot si Elena, pero ng gabing iyon, tumitig siya sa salamin. Hindi na siya galit. Hindi na rin siya nasasaktan. Ang nararamdaman niya na lang ay awa. Ngunit hindi awa para kay Marco. Awa para sa dati niyang sarili na hinayaang tapakan ng ganong klaseng lalaki. At doon niya napagtanto na hindi sapat ang tagumpay bilang ganti. Gusto niyang maramdaman ni Marco ang impyerno habang gising. Kinabukasan, sa isang abandoned apartment sa Tondo, pumarada ang isang itim na van. Bumaba si Elena, nakasuot ng itim na blazer, high heels at may dalang isang brown envelope. Sa loob, nakita niya si Marco, nakahandusay. Mukhang hindi naligo ng ilang linggo at may hawak na bote ng gin. Elena, ikaw ba yan? Garalgal ang boses ni Marco. Tahimik lamang siya. Inilapag niya ang sobre sa harap nito. Ano to? Tanong ni Marco. Legal papers. Kasunduan ng pagmamayari ng bahay ng lolo mo. Yung lupa na pinabayad mo dati sa utang. Hindi mo alam pero binili ko. Ngayon ako na ang may-ari. At may eviction notice na nakatoka sa pangalan mo. Nanginig si Marco. Hindi mo to gagawin. Elena, please. Alam kong nasaktan kita pero... Nasaktan lang? Bulalas na Elena. Ginawa mo akong katulong sa sarili kong bahay. Pinakilala mo sa akin ng kabit mo na pinsan. Pinahiya mo ako, Marco. Tinanggalan mo ako ng dangal. At ngayong wala ka ng pera. Babalik ka para ano? Para manghingi ng awa? Niyoko ni Marco ang ulo. Sorry, please. Lumapit si Elena. Dahan-dahang yumuko sa harapan nito, sa kabinulong. You don't get to break someone and beg for mercy when your world collapses. I built mine from the rubble you left me in. Tumayo siya. At bago pa siya makalabas, bigla siyang hinabol ni Marco at lumuhod sa harapan niya. Elena, please. Ikaw na lang ang meron ako. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang cellphone at pinindot ang speaker. Adrian, pakiredy na yung security at palabasin na tong walang iya sa building ko. Pagkatapos ng eksenang yun, kumalat ang video ni Marco sa social media. Ang lalaking minsang mayaman, ngayon ay nilalayuan ng lahat. Nakaluhod, humihingi ng patawad sa babaeng minsan niyang sinaktan. At mas brutal pa sa kahit anong suntok o sampal ang katotohanan yun. Ang tinapakan mo dati, ngayon ang bumabagsak sa'yo. Samantala, habang mas lumalawak ang network ni Elena,
Hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago ni Adrian. Hindi na ito kasing kulit ng dati. Mas madalas na lang tahimik. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa restaurant, bigla na lang itong nagsalita. Elena, mahal kita. Napatingin siya. Gulat. Ngayon lang siya tinawag ni Adrian sa pangalan. Karaniwan ay puro biro at ngiti lang ito. Pero ngayon, seryoso ang tingin nito. Adrian, alam kong marami ka pang pinagdaraanan. Pero hindi ako lalapit sa iyo para punan ang sugat mo. Lalapit ako para tumabi sa iyo kahit na may peklat pa yan. Hindi ako magmamadali. Pero gusto kong malaman mong handa akong mahalin ka ng buong buo. Tahimik lamang si Elena. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng gulo sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na muling magmahal. Pero marahan niyang hinawakan ng kamay ni Adrian. Adrian, I cannot promise anything now. But I won't close the door either. At doon, sa gitna ng gabi at lamig ng hangin, nagsimulang uminit muli ang puso ni Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. At sa dulo ng lahat, pag-ibig pa rin ang muling sisibol. Ngunit hindi na siya ang dating Elena. Ngayon, siya na ang babae na kayang gumiba ng mundo at bumuo ng bago mula sa abo. Simula nang mag-cruise muli ang mga landas ni Elena at Marco, lalong naging usap-usapan sa social media ang tagumpay ni Elena. Mula sa babaeng pinahiya, ngayon ay ginagawang inspirasyon. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa legal team niya. Elena, may bagong balita tungkol kay Sam, sabi ng abogado. Nakita siya nag-a-apply bilang brand ambassador sa isang local skincare line. Ginagamit niya ang pangalang Samantha De Luna at binabanggit pa rin ang pangalan mo bilang dating kaibigan para umangat. Napangisi si Elena. Ang kapal ng muka. Gusto niyang gamitin yung pangalan ko para umangat? Pagkatapos niya akong alilain? Tahimik lamang ang abogado. Set a meeting. I want her to think she's getting the opportunity of a lifetime. 2 araw ang lumipas. Sa isang eleganteng opisina sa Ortigas, pumasok si Sam. Nakaputing dress, pulang labi, at bit-bit ang kanyang fake confidence. Oh my gosh! Elena? Kunwaring gulat niya. Ikaw palang CEO dito? Tumayo si Elena mula sa kanyang executive chair. Naka-all black siya. Power suit, ang buhok niya ay naka-ponytail at ang presensya niya ay parang bagyong paparating. Take a seat. Nagkunwaring magalang si Sam. Grabe, ang ganda mo. Ibang-iba ka na talaga. Nakakatuwang makita kang successful. Ngunit malamig ang titig ni Elena. You're not here to compliment me. You're here to beg. Nagtawanan ng dalawa niyang staff sa gilid. Napakagatlabi si Sam. Hindi naman ganon. Gusto ko lang sana ng pagkakataon. Elaborate. Putol ni Elena. Natahimik lamang ito. Hindi mo kaya, no? Tumayo si Elena at lumapit. Kasi kahit anong pagsasalita mo, hindi mo kayang burahin ang ginawa mo. Hindi mo kayang ibalik ang dignidad na ninakaw mo sa akin. Alam mo bang may panahong gusto ko nang tapusin ang buhay ko nang dahil sa inyo ni Marco? Napalanok si Sam. Pero hindi ko ginawa. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ako kagaya niyo. Mga ulupong na kapag may problema tatakbo sa pera o sa katawan. Tinayo kong sarili ko mula sa putik. Ngayon, gusto mo magtrabaho para sa akin? Fine. Umilaw ang mata ni Sam. Talaga? Elena? Putol ni Jessa, na ngayon operations head ng Lena Naturals. Sure ka ba? Oo naman. Sagot na Elena. Pero hindi bilang ambassador, kundi bilang utility staff. Magwawalis ka, maglilinis ng banyo, magbabalot ng produkto. At may uniforme ka. May tatak na, once a snake. Ano? Gusto mo pa rin bang magtrabaho? Magmula sa putik, katulad ng ginawa ko. Nanginginig si Sam.
Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. I can! At ginagawa ko na. Tumayo si Sam. Wala kang puso. Wala rin naman kayong puso, di ba? Ngayon parehas na tayo. Sa kabilang banda, si Marco ay lalong nalulugmok. Sa kalsada na siya natutulog. Umaasa sa limos. At may mga oras na sinusundan si Elena sa events. Sa isang charity gala kung saan si Elena ang keynote speaker, naroon si Adrian. Pinapangalagaan siya mula sa media at mga taong may masamang intensyon. Ngunit sa dulo ng gabi, habang nagpapahinga sa Elena sa backstage, may isang humablot sa kanyang braso. Len, patawarin mo na ako. Si Marco. Marumi, payat at may sugat sa labi. Agad na lumapit si Adrian, handang suntukin ito. Pero pinigilan siya ni Elena. Hindi mo kailangan yan, Adrian. Humarap siya kay Marco. Gusto mong patawarin kita? Tanong niya. Oo. Sagot ni Marco. Umiiyak. Kahit kaunting awa lang. Elena, wala na akong matakbuhan eh. Tinitigan siya ni Elena. Lumapit at bumulong. Ang awa, ibinibigay lang sa mga taong hindi sinasadyang manakit. Pero ikaw, sinadya mo yun, Marco. Bawat utos, bawat pananakit, bawat pagyakap mo sa kanya, habang ako'y pinapanood nyo. Kaya awa, hindi mo yun deserve, Marco. At doon, sa harap ng mga tao, sa backstage, binunot na Elena ang kanyang pitaka. Kumuha ng 500 at isinampal ito sa dibdib ni Marco. Yan, pangkain mo. Hindi dahil naaawa ko sa'yo, kundi dahil ayokong mamatay ka nang hindi mo pa nasasaksihan kung gaano kita nilampasan. Napaluhod si Marco. Umiiyak, ngunit ang mga luha niya'y wala ng halaga. Sa gabing iyon, habang nasa rooftop si Elena, pinuntahan siya ni Adrian. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo, Elena. Panalo ka na. Tahimik lamang siya. Hindi ko to ginagawa para sa paghihiganti, Adrian. Gusto ko lang na maramdaman nila yung impyernong pinagdaanan ko. Lumapit si Adrian at hinawakan ng kamay niya. Maybe it's time to stop burning them and start healing you. Napatingin si Elena. Sa mga mata ni Adrian, naroon ang pag-unawa. Hindi pagmamadali, hindi pressure, kundi isang paalala na kahit gaano siya kalakas, may puso pa rin siyang kailangang alagaan. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin, hindi lang apoy ang naramdaman ni Elena. Isang bagay na mas banayad, mas totoo, at mas malinis kesa sa galit. Pag-ibig. Hindi na dulot ng pang-aabuso, kundi isang pag-ibig na handang maghintay at handang sumalo kahit muli siyang masaktan. 3 buwan matapos ang pangyayari sa gala, si Marco ay naging palaboy sa Maynila. Ang dating may-ari ng luxury condo, ngayon ay natutulog na sa gilid ng overpass. Inaabutan ng tinapay ng mga taong dating inaapakan niya. Wala na si Sam. Lumayas ito patungong Cebu at sinubukang makakuha ng ibang identity para makabalik sa industriya. Pero nasunog na ang kanyang pangalan. May mga naglabasang screenshots ng panlalait niya kay Elena noon at naging viral ito. Walang mararating yung babaeng yun, puro sabon lang ang alam. Ang tweet na iyon ay naging meme. Sa buwan ng puhunan, respeto ang puhunan balik. #LenaWin. Samantala, si Elena ay abala sa expansion ng Lena Naturals International. Nakaschedule siyang pumunta sa Singapore para sa isang Global Wellness Summit at si Adrian ang kasama niya bilang brand strategist. Habang nasa eroplano, napatingin si Elena sa tulog na mukha ni Adrian. Tahimik, hindi demanding, hindi mapagsamantala, hindi katulad ni Marco. Sa loob-loob niya, napapaisip siya, bakit ngayon lang dumating ang ganitong klaseng pagmamahal? Pagbaba nila sa Singapore, sinalubong sila ng press. Pero habang kumakaway si Elena, may isang reporter na sumigaw. Elena! Sabi sa rumor, si Marco raw ay na-hospital dahil sa attempted suicide. Anong masasabi mo? Biglang natahimik ang lahat. Si Adrian ay lumingon sa kanya.
handang iharang ang katawan sakaling sumugod ang media. Pero ngumiti lang si Elena. Malamig, walang bahid ng emosyon. I wish him peace. But peace comes when you accept the consequences of your actions. Pagkatapos ng event, sa kanilang hotel suite, biglang lumapit si Adrian habang naglalagay si Elena ng moisturizer. Elena, gusto ko sanang sabihin sa'yo ito. Matagal ko nang gustong sabihin pero pinipigilan ko Kasi ayokong isipin mong sinasamantala kita. Tumingin si Elena sa kanya. I'm not afraid of love, Adrian. I'm afraid of betrayal. Kung ganun, hayaan mo akong patunayan sa'yo. Sagot ni Adrian. That not every man will betray you. Tumigil si Elena. May parte sa kanyang gustong buksan ng puso, ngunit may tinig pa rin ng nakaraan. I'm not whole. Sabi niya. Hindi ko alam kung kaya kong mahalin ka ng buo. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. You don't need to be whole. I will love you, even in pieces. Pagbalik nila ng Pilipinas, tumanggap si Elena ng sulat mula sa abogado. Si Marco ay naka-confine sa isang charity hospital at hinihinging siya ang maging emergency contact. Wala nang ibang kamag-anak ito. Gusto mong pumunta? Tanong ni Adrian. Natahimik lamang si Elena. Oo, at gusto niyang makita si Marco. Ngunit hindi para umiyak o makiramay, kundi para sabihin sa harap nito, ako na ang wakas mo. Pagdating sa ospital, amoy gamot at lungkot ang bumungad sa kanya. Sa isang sulok ng charity ward, nakita niya si Marco. Payat, kalbo na sa stress, at tila baga nawalan na ng pag-asa. Pagkakita sa kanya ay naluha ito. Elena. Hindi siya lumapit. Tumayo siya sa dulo ng kama. Gusto mong mamatay? Hindi pa pwede. Hindi pa ako tapos. Napahagulgol si Marco. Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod sa harap mo araw-araw? Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Ang kailangan ko ay makita mong unti-unti mong pinapasan ang mga kasalanan mo. Gusto kong mabuhay ka. Para sa bawat araw ng pagdurusa, maalala mong ikaw ang may gawa sa sarili mong bangungot. Please, Elena. Ayoko nang mabuhay. Nilapit niya ang mukha niya. Then die. Slowly. Paglabas niya ng ospital, hindi niya mapigilang maluha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng lahat na pinasan niya. At pinipilit pa rin niyang buhatin. Sa gabi ring yun, habang nasa kondo niya, tumunog ang pinto. Si Adrian, bit-bit ang isang mug ng hot chocolate at isang maliit na cake. Birthday mo bukas, sabi nito. Hindi niya inaasahan yun. Naalala mo? Siyempre naman. Hindi ko makakalimutang mahalin ka araw-araw. Umiyak si Elena. Sa wakas, may taong pinili siyang alalahanin. Hindi dahil sa kailangan siya, kundi dahil mahal siya. Doon, sa unang pagkakataon, mula nang siya'y masaktan, binitawan niya ang galit. Lumapit siya kay Adrian at yumakap. Teach me how to love again. Bulong niya rito. Niyakap niya si Adrian ng mahigpit. I've been waiting to. Tumigil ang ulan sa labas ng bintana, ngunit sa puso ni Elena, may unos pa ring hindi matahimik. 3 araw na ang nakakalipas mula nang huling bisitahin niya si Marco sa ospital. Balita ng doktor, bumuti na raw ang kalagayan nito. Pero walang sino mang bumisita, kundi siya lamang. Hindi siya bumalik. Hindi dahil nawala na ang galit niya, kundi dahil sapat na. Hindi na niya kailangan pang panoorin ang pagbagsak ni Marco araw-araw. Nakita na niya kung paano tinutunaw ng karma ang dating lalaking ginawang basahan ng kanyang pagkatao. Ngayon, panahon na para pagtuunan niya ng pansin ang sarili. Sa opisina, mas focus na si Elena. Pinapaayos niya ang Lena Women Empowerment Program.
isang bagong advocacy para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Nais niyang gawin itong platform upang tulungan ng iba na makabangon mula sa pang-aabuso, katulad ng ginawa niya para sa sarili. Habang tinitingnan ang mga file ng mga benepisyaryo, bigla siyang napastop sa isang litrato. Isang babaeng naka-face mask. Namumugto ang mata at ang pangalan ay Samantha De Luna. Hindi siya agad nakakilos. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Si Sam? Bulong niya. Nakapila sa programa ko. Pumasok si Jessa. Lena, gusto mo bang alisin natin siya sa listahan? Tahimik lamang si Elena. Nakatingin lang sa litrato. Then she spoke. No. Hayaan mong maranasan niya kung paano ko binuo ang mundong to. Isang mundong sinira nila. Pero ako pa rin ang lumaban. Lumipas ang ilang linggo. Naging hands-on si Elena sa programa. Nagtuturo siya ng livelihood skills, nagsasalita sa mga forum, at nagsisilbing mentor. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng pagbangon. Isang araw, habang nasa field visit siya sa isang training center, nagpakita si Sam. Nakasimple lang ang suot nito. Mukha'y walang makeup at dala ang kanyang baby. Napahinto si Elena. Nagkatitigan sila. Sam approached her. Dahan-dahan. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Sabi ni Sam. Nandito ako dahil wala na akong ibang kakapitan. Tinapunan siya ni Elena ng malamig na tingin. Good. Sagot niya. Kasi ang programa kong to, hindi lang para sa mga mababait. Para to sa mga gaya mo. Para matuto kayong lahat kung paano magpatawad at magpakumbaba. Bumuntong hininga si Elena. Pero wag mong isipin kahit isang segundo na magkaibigan na tayo. Tumango si Sam, hawak-hawak ang kanyang anak. Hindi ko na rin hinihingi yun. Sa kabilang banda, si Adrian ay hindi na lang basta lover ni Elena. Siya na rin ngayon ang Chief Marketing Officer ng buong kumpanya. Mas dumami ang oras nilang magkasama, pero higit pa ron, mas lumalim ang koneksyon nila. Minsan ng gabi, habang magkasama sila sa rooftop ng opisina, pinilit ni Adrian na buwagin ang tensyon. Alam mo bang, noong unang nakita kita, hindi CEO ang nakita ko, kundi isang babae na pilit pinapasa ng buong mundo. Habang pinipilit pa rin umiti. Napangiti si Elena. Ganun ba ako kamiserable tignan? Hindi sagot ni Adrian. Ganun kakatapang. Napatahimik sila. Baka panahon na rin. Bulong ni Elena. Napalayain kong sarili ko. Natanggapin kong hindi ko na kailangan ng paghihigante para mapatunayan ang halaga ko. Lumapit si Adrian. Because you already have it. And you have me. Hindi na tumanggi si Elena. Sa pagkakataong yun, binitawan niya ang huling piraso ng pait na nakaipit sa kanyang puso. Hinalikan niya si Adrian, hindi bilang babae ng nakaraan, kundi bilang babaeng handang magmahal muli. Ngunit, ang mundo ay may kakaibang paraan ng pagsubok. Isang tawag ang dumating mula sa ospital. Miss Elena, pasensya na po sa abala, pero si Marco po, wala na. Tumigil ang lahat. Namatay? Hindi po. Umalis po, tumakas. Iniwan niya nga po yung isang sulat para raw po sa inyo. Patingin. Elena, kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako sa kami ng ospital. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero gusto kong malaman mo na tama ka. Ako ang sumira sa sarili ko, hindi ikaw. Hindi ko nahihingi ng pagbabalik mo. Alam kong may taong kayang ibigay ang mundo sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mong ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. At ako ang pinakaduwag. Mahal pa rin kita.
Pero mas mahal mo na ngayon ang sarili mo. At yan ang tunay na tagumpay, Elena. Marco. Natahimik si Elena. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya galit. Ngayon, ang puso niya ay hindi na baon sa apoy, kundi ligtas na sa init nito. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Elena sa veranda ng kanyang kondo. Hawak ang sulat ni Marco. Ilang ulit niya itong binasa, hindi dahil gusto niyang sariwain ng sakit, kundi dahil nais niyang siguraduhin na wala na itong kapangyarihan sa kanya. Sa wakas, sinunog niya ang liham. Tinanggap niya ang init ng apoy, hindi bilang panibagong galit, kundi tanda ng wakas. Malaya ka na. Mahina niyang sabi sa hangin. Kinabukasan, isang bagong chapter ang binuksan ni Elena. Sa harap ng media, inihayag niya ang paglunsad ng Lena Foundation for Second Chances. Isang organisasyong nagbibigay ng livelihood training para sa mga dating kabit, ex-convict at mga babaeng itinakwil ng lipunan. Kasama niya sa entablado si Adrian. Nang tumayo siya upang magsalita, lahat ay natahimik. I was once betrayed. Ginawang utusan, niloko, pinagsinungalingan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Andito ako dahil kahit gaano kabaho ang pagkakalugmok ko, pinili kong bumangon. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang sakit ay hindi katapusan. Ang pagtataksil ay hindi ang wakas. Ang pagmamahal, lalo na sa sarili, yan ang tunay na panhimula. Nagpalakpakan ng lahat. Si Adrian ay tumingin sa kanya na parang doon pa lang niya lalong minahal si Elena. Gabi na nang makauwi silang dalawa ni Adrian sa bahay. Habang kumakain ng dinner, napansin niyang tahimik si Elena. May bumabagabag ba sa isip mo? Tanong ni Adrian. Adrian. Tumingin si Elena sa kanya. Gusto mo ba akong makasama sa kahit anong darating? Ngumiti si Adrian. Elena, hindi ako naghintay para tanungin mo yan. I'm already walking with you through every storm, every fire, and every healing. Napalapit si Elena. Then walk with me. For life? Hindi na sumagot si Adrian. Hinalikan siya nito. Maamo at buo. Hindi mainit na pagnanasa, kundi init ng pag-unawang walang kapalit. Mula sa halik na yun, alam na nilang hindi na sila parehong sirang tao, kundi dalawang nilalang na sabay na bumangon mula sa abo. Ilang linggo ang lumipas, isang hindi inaasahang tao ang dumating sa opisina ni Elena. Si Samantha. Malinis na ang pananamit nito. Marunong nang ngumiti at may hawak na sobre. Para sa'yo, sabi niya. Bilang pasasalamat. Binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay may maliit na card. Thank you for letting me be human again. Sam. Tumango si Elena. Hindi ko man maibabalik ang dignidad na nawala noon. Pero masaya akong nakita kong pinipili mong baguhin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Sam. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa isang social worker sa isang malayong probinsya. Miss Elena, may isa po kaming pasyente sa mental health facility dito. Siya po ay si Marco Velasquez. Napatigil siya. Bakit akong tinatawagan mo? Siya po ay nagtangkang saktan sarili niya. Ngunit bago po siya mailipat sa ibang pasilidad, nagbilin siyang nais kanyang makita. Isang beses lang daw po. Natahimik si Elena. Tumigil siya saglit at ngumiti. No, I have nothing more to give him. Not even my goodbye. Sa halip na bumalik sa lumang yugto, pinili niyang tumuloy sa bagong simula. At sa araw ng soft opening ng bago nilang international branch sa Tokyo, nagpropose si Adrian.
sa gitna ng cherry blossoms. Habang nasa harap ng mga bagong empleyado ng Lena Naturals Japan, lumuhod si Adrian. May hawak na singsing. Elena Garcia, you taught me that love is not about perfection, but persistence. Will you marry me? Napaluha si Elena, hindi dahil sa kilig lang, kundi dahil sa wakas, wala na siyang dapat patunayan sa kahit na sino. Yes, sabi niya. At doon, sa ilalim ng pamumulaklak ng mga bulaklak, sa piling ng lalaking marunong maghintay at magmahal, natapos ang kwento ng pagdurusa. At nagsimula ang kanyang bagong kabanata ng pag-ibig. Masaya ang paligid. Masiglang tumutunog ang mga kampana ng simbahan sa araw ng kasal ni Elena at Adrian. Isang simpleng seremonya lang ang hiling ni Elena. Walang engrandeng palamuti, walang press, walang politika. Gusto lang niyang makasal bilang babae at hindi bilang CEO. Habang naglalakad siya sa aisle, ramdam niya ang bawat hakbang. Hindi ito basta-bastang paglapit sa altar. Ito ang paglalakad papalayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng alaala ng pagiging asawa na ginawang alipin, at sa lahat ng gabing umiiyak siyang mag-isa. Ngayon, nasa unahan si Adrian. Nakangiti, tahimik at punong-puno ng pagmamahal. Pagdating niya sa harapan, mahinang bulong ni Adrian. You look like you've been reborn. At tumango si Elena. Because I have. Ilang buwan ang lumipas, maganda na ang naging takbo ng bagong branch nila abroad. Bihira na lamang ang stress. Madalas ang paglalakbay nila ni Adrian. At sa bawat bansang napupuntahan nila, parang unti-unting nabubura ang mga latay ng nakaraan. Ngunit may isang sulok sa puso na Elena na hindi pa rin buo. Isang gabi, habang tahimik silang nanonood ni Adrian sa veranda ng beach house nila sa Palawan, bigla siyang nagsalita. Adrian, may isang bagay pa akong kailangan gawin. Lumingon si Adrian. Si Marco. I wanna see him one last time. Hindi dahil sa may nararamdaman pa si Elena kay Marco. Wala na. Ni kapirasong pagnanasa, awa o galit. Gusto lang niyang tapusin ang kabanatang yon ng may linaw. Hindi dahil may utang siya, kundi dahil nais niyang ipakita kung gaano na siya kalayo sa kung sino siya noon. Pagdating niya sa pasilidad, isinalubong siya ng isang nurse. Miss Elena, sa totoo lang po, hindi na niya kayo inaasahan. Bakit daw? Hindi po siya umaasa na mapapatawad mo siya. Hindi rin niya alam kung papaano haharap sa'yo. Tahimik na tumango si Elena. Kaya akong lalapit. Sa loob ng silid, nakikita niya na payat na si Marco. Mahina rin. Halos hindi makatingin sa kanya. Elena, mahinang bulong nito. Tahimik siyang lumapit dito, naupo sa tapat niya at tiningnan ito sa mata. Walang bakas ng puot. I'm not here to relive the past. Panimula niya. I'm not even here to punish you. Ginawa na ng buhay yun para sa akin. Lumuha si Marco. Elena, sinira kita. Ngumiti siya, kalmado pero matalim. No, Marco. Sinira mo ang sarili mo. Ako? I rebuilt myself. Stronger, wiser, at mas totoo. Bakit ka nandito? Dahil gusto kong makita mo kung gaano kita kayang tignan. Harapin at patawarin. Nang wala ng bigat sa dibdib ko. I'm not afraid of you anymore. Lumuhod si Marco sa harap niya. Nanginginig ito. Salamat sa pagpapatawad. Ngumiti si Elena. Pero hindi ko ginawa to para sa'yo. Ginawa ko to para sa sarili ko, Marco. Sa paglabas niya ng pasilidad, malinis ang pakiramdam niya. Para siyang kaluluwang pinakawalan mula sa hawla. Sa sasakyan, hinawakan siya ni Adrian sa kamay. How do you feel? Tanong nito. I feel like I buried the ghost. Sagot niya.
At ngayong tapos na. I want to start a new life. Pagbalik nila sa Manila, isang sorpresa ang bumungad sa kanila. Positive ang pregnancy test ni Elena. Napaluhod siya sa sahig. Umiiyak pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas mabubuo na ang pamilyang noon ay winasak sa kasinungalingan. Si Adrian, nang malamang magiging ama na siya, ay napaiyak na rin. You're giving me the greatest gift. Not just a child, but the future we both deserve. Habang hawak niya ang ultrasound photo ng kanilang baby, naalala ni Elena ang unang araw na iniwan siya ni Marco sa bahay kasama ang kabit nito na si Sam. Kung paanong ginamit siya at kung paanong tinuring siyang wala. Ngayon, narito siya. Isa ng ina, CEO at isang babaeng minahal hindi dahil sa ganda o galing, kundi dahil sa tapang at dignidad. Isang taon matapos ang araw ng kanilang muling pagkikita ni Marco, nasa loob ng isang pribadong delivery suite si Elena. Hawak ni Adrian ng kanyang kamay, punong-puno ng kaba at tuwa. Pawisan, pagod, pero matatag si Elena. Sa bawat pag-iri niya, naroon ang buong kwento ng kanyang pakikipaglaban. Mula sa pagiging isang walang boses hanggang sa pagiging babae na pumili ng sarili niyang dangal. Hanggang sa marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak. Naluha si Elena. Niyakap siya ni Adrian na nanginginig sa emosyon. You did it. We did it. Pinangalanan nila ang sanggol na Luna Amara. Isang paalala ng liwanag sa likod ng pinakamadilim na gabi. At isang simbolo ng katamisan ng mga luha na naging lakas. Habang pinapaliguan ng araw ang nursery ng kanilang bahay, madalas nakatitig si Elena sa anak. Sa maliit na nilalang na walang alam sa kasamaan ng mundo. Nakita niya ang sarili. Noon, isang inosente, sinaktan at binomuli. Nais niyang lumaki si Luna sa mundong hindi kailanman tatawaging katulong ang kanyang ina. Nais niyang maranasan ng anak ang pag-ibig na walang kondisyon. Ang klase ng pag-ibig na ngayon natutuhan na rin niya na ibigay sa sarili niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, lumabas sa payagan ang balita. Marco Velasquez, dating kilalang negosyante, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng pasilidad sa Cebu matapos ang matagal na depresyon. Nakarating ang balita sa opisina ni Elena at nanahimik lamang siya. Are you okay, ma'am? Tanong ng assistant niya. I'm fine. Tugon niya, habang hawak ang litrato ng kanyang anak. Some things must end, so others can begin. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nang hinayang, sapagkat wala ng kapangyarihan sa kanya ang nakaraan. Lumipas ang mga buwan, muling umusbong ang tagumpay ng negosyo ni Elena. Pero higit sa lahat, mas umigting ang pagmamahalan nila ni Adrian. Hindi dahil sa perpekto sila, kundi dahil mas pinili nilang maging tapat, bukas at matatag. Sa kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa, dinala ni Adrian si Elena sa isang maliit na isla. Tahimik, malayo sa ingay ng lungsod. Habang kumakain ng dinner sa ilalim ng mga bituin, nilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon. Another ring? Tanong ni Elena habang nakangiti. No, sagot ni Adrian. A new promise. Binuksan ni Elena ang kahon. Sa loob nito ay merong isang maliit na kwintas na may ukit. Lena, warrior, mother, and queen. Natawa si Elena habang lumuluha. Para sa akin ikaw yan. Ani Adrian. Not because of what you went through, but because of how you rose from it. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you for loving the broken me and for choosing to stay when I was rebuilding. No, Lena. Bulong ni Adrian. Thank you for letting me na maging parte ng pagbangon mo. Sa mga sumunod na taon, naging masigasig si Elena sa pagtatag ng mga programang tutulong sa kababaihang na biktima ng pang-aabuso. Hindi lang siya CEO, isa na siyang kilalang tagapagsalita, tagapagtanggol ng karapatan, at buhay na ebidensya ng paggaling. At sa bawat talumpati niya, iisa ang kanyang sinasabi.
Don't wait for someone to save you. Be your own salvation. Forgive if you must. Avenge if you must. But most of all, rise. Pagkaraan ng 10 taon. Sa pagtatapos ng graduation ng kanyang anak na si Luna, na ngayon ay valedictorian ng klase, masaya si Elena habang pinagmamasdan nitong nagsasalita. Ang tunay na lakas, ani Luna sa harap ng mga tao, ay hindi ang hindi nasasaktan, kundi ang kakayahang mahalin ng sarili kahit ilang ulit kang winasak. Tumayo si Elena habang pumapalakpak ang buong auditorium. Doon niya napagtanto na ang wakas ng kanyang paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang tagumpay ng kanyang anak, ang payapang gabi sa kanyang piling, at ang pagmamahal na hindi kailanman kinailangan ng pahintulot ng kahit na sino. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento?